sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 7, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Vice President Sara Duterte nagpakita sa Senado pero hindi pa rin sumipot sa kanyang impeachment trial. NBI agent iniharap bilang unang testigo ng prosekusyon ukol sa umano'y banta ni VP Sara laban kay PBBM. Mga abogadong Maka Duterte dumulog sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial. VP Sara dumalaw kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Pambihirang puting unggoy na mataan sa Sultan Kudarat. Sa palakasan, Alex Ayala nagtapos na ang makasaysayang laban sa Wimbledon. At sa showbiz, Dennis Trillo, Maricel Soriano at Aga Mulak kabilang sa stars sa unang batch ng 2026 Metro Manila Film Festival. Price ceiling sa presyo ng tiket ipatutupad. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sorpresang nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong Martes at naghayag ng maikling salita. Pero tanong ng prosecution panel, nasa Senado na rin lang, bakit hindi pa rin siya sumipot sa kanyang impeachment trial? Samantala, isinalang na ng prosekusyon ng una nitong testigo na digital forensic expert ng National Bureau of Investigation na nagsabing authentic ang online video ni Vice President Sara Duterte na may banta umano sa buhay ng Pangulo at First Family. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na magpunta nitong Martes ng tanghali sa Senado. Matapos nito, ineskorta na siya ng security papunta sa holding room para sa closed-door meeting sa kanyang defense team. Are you attending later, VP? Nagkabalyahan pa sa pagitan ng security at media na nagtatanong sa bise kung dadalo siya sa ikalawang araw ng impeachment trial. Matapos ang pakikipagpulong sa kanyang mga abogado, ay agad ding umalis ang pangalawang pangulo at hindi dumalo sa paglilitis. Sayang naman ang punta niya. Dapat nagpakita rin siya sa trial mismo. Yun ang importante. Hindi naman talaga natin mapipilit. But what was that for? Tinanong din ni Counsel to Prosecution Lorna Capunan sa impeachment court kung dadalo ang business sa proceedings. Ayon kay Presiding Officer Senator Francis Escudero, Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. sa pagpapatuloy ng trial, ipiniresenta na ng prosekusyon ang una nilang testigo na si NBA agent John Mark Calilung. Siya ay tumestigo noon sa impeachment deliberations ng House Committee on Justice na authentic o totoo ang video ng pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family batay sa pagsusuri ng NBI. November 23, 2024, nang magsagwa ng online press conference si Duterte kung saan binitawan niya ang katagang bloodbath at ilang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tumanggi ang depensa sa hirit ng prosekusyon na snippets o bahagi lang ng higit 2 oras na online press conference ng bise ang ipresenta sa impeachment court. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23. Kalaunay, pinayagan ang pagpresenta ng ilang bahagi nito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Pagkumpirma pa ng testigo matapos ipresenta ang video, It is the portion of the video that I authenticated, sir. tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente. Yung First Lady tsaka yung former Speaker of the House. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. sinita ito ng presiding officer at kinastigo ng ilang senator judges. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. But when we allow this to happen, shortcut na natin yung process. Sa kasagsagan ng proceedings, makilang beses na kinontra ng depensa ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa testigo nito. Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. Kindly state objection, counsel for response. Your Honor, the question is misleading. Itutuloy sa Miyerkules ang pag-cross-examine ng depensa kay NBI Agent Kalilung. Matapos nito, ay agad sasalang sa witness stand si NBI official Attorney Jeremy Lotok, kaugnay pa rin sa munay banta ng bise sa buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng First Family. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Humihiling ang ilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa kataas-taasang hukuman ng Temporary Restraining Order o Status Quo Ante Order para pigilan ang impeachment trial ng Vice. Sa very urgent manifestation na isinumite sa Supreme Court nitong July 6 at isinapubliko ngayong araw, hiniling ni na Attorney Israelito Torion at 8 iba pang abogado ang TRO dahil sa anila issue sa presiding officer. Anila dapat itigil ang pagdinig dahil dapat tanging ang Senate President lang ang pwedeng maging presiding officer. Kine-question rin nila ang June 3, 2026 proceedings kung saan ipinasa ng Senado ang pag-amyenda sa Rules of Procedure na papayagan ng sino mang senador na maihalal bilang presiding officer. Mababatid na bagamat nananatiling Senate President si Senator Sherwin Gatchalian nitong Lunes ay inihalal naman ng Impeachment Trial Court sa botong 12-8 si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang silyadong box na umano'y naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ito ng Senado ngayong Martes kasunod ng utos ng Senate Impeachment Court sa pagdinig nitoong Lunes. Pinangasiwaan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. ang pagbabalik ng kahon sa pamamagitan ng Office of the Sergeant at Arms. May kasamang police escort ang paghatid ng mga records sa BIR office sa Quezon City. Una nang ipinag-utos ng Impeachment Court na ibalik ang kahon dahil wala pang lawful order para manatili ito sa Senado sa ngayon. Sa ibang balita, mariing itinatanggi ni former President at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang anumang kaalaman sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon sa kampo ng dating Pangulo, walang katotohanan ang ibinahaging impormasyon sa social media ng blogger na si Mary Carr Pasang Serrano na nagdidikit sa kanya sa issue. Babala pa ng kampo ni XPGMA, hindi mabeberipika ang katauhan ng blogger na malimit na nagbabahagi ng gawa-gawa at malisyosong content. July 4, unang umugong ang umano'y planong paghahain sa Kamara ng impeachment laban kay Remulla na nakasabay ng paghahain ng ombudsman ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Sa ilalim ng saligang batas, ang ombudsman, tulad ng Pangulo, Vice President at miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions, ay maaaring patalsikin sa pamamagitan ng impeachment process. Mga ka-A to Z, kaya pa ba ng budget ang buwan na ito? Well, good news dahil bahagyang bumagal.
sa 6.4 ang inflation rate nitong buwan ng Hunyo ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mabagal ito ng 0.4% sa naitadang 6.8% inflation noong Mayo. Pero ang tanong, ramdam ba ito ng mga minimum wage earners? Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Higit kalahati na ng taon pero si Jairus wala pa ni sa kalahati ng kanyang target na ipon ngayong taon. Kahit daw kasi humuhupa na ang tensyon sa Middle East, patuloy pa ring mabigat sa bulsa ang mga bilihin at serbisyo gaya na lamang ng gasolina at karne. Kaya tuloy imbis na may maiipon, nagkukulang pa minsan ang kanyang budget. Mahirap na kailangan meron kang parang pwedeng pagawaan kapag sakaling magkulang ka, kaya balak ko sana meron akong natatabi kahit papaano. Minsan kinakapos din, parang kailangan mo talagang i-budget, hindi pwedeng araw-araw laging kung anong gusto kainin. Aniya, tipid-tipid at konting tiis na lang muna, lalo na dahil kahit aniya itlog at gulay, mahal na rin. Diyos ko, sobrang hirap. Kung ako lang, pero kung may kasama ka, syempre, hindi naman kayo pare-pareho ng gusto kainin. Kunyari, 1.5 lang talaga. Wala ka na talagang mabili na gano'n, ang taas na ng presyo ng baboy. Nitong Hunyo lang, bumagal sa 6.4% ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bagaman mababa ito sa 6.8% noong Mayo, kapansin-pansin naman na higit na mas mataas ito kaysa sa 1.4% noong June 2025. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Hunyo kumpara noong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport, food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels. Sa tala ng PSA, ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2026 nasa 4.8%. Mas mataas pa rin ito sa government target range na 2 hanggang 4%. May mga items tayo na maganda yung picture sa moving forward dito sa July. May mga items naman tayo na at risk. Kaya naman ang minimum wage earners muling nabuhay ang pagkadismaya sa 85 pesos na wage hike ng Department of Labor and Employment. Sa July 19 inaasahan ng unang tranche ng wage hike. Bigyan kita ng 85 pesos ngayon, tignan ko kung makabili ka ng hapunan. Hindi sapat, pero wala tayong magagawa dahil yun ang itinakda. Hindi ko masabi kung sapat ba siya o hindi kasi mas maganda pa yung yung parang wala na siyang tinatawag na provincial rate or urban or mga city rate. Umaasa ang mga kumakayod araw-araw na mas mataas na dagdag sahod sanang ibigay ng kahit papaano, masabayan ang presyo ng mga gastusin at makapagtabi pa para makaipon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naghahanda na ang Office of Civil Defense sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Bavi na papangalan ng Bagyong Inday. Oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo sa ilang bahagi ng Northern at Eastern Luzon, kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan at Isabela. Binabantayan din ng OCD ang epekto ng bagyo sa habagat na maaaring magpalala ng pag-uulan, baha at storm surge o daluyong. Nakipag-ugnayan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa pre-disaster risk assessment, logistics at iba pang rescue at response teams. Kabilang na ang paghahanda ng mga evacuation centers sa high-risk areas kasama ang pre-positioning ng food at non-food items. So binabantayan po ng ating mga LGUs. Kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook o mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm. Naka-standby rin po yung mga tauhan ng search and rescue teams para po tumulong sa ating mga lokal na search and rescue teams din kung kinakailangan. So naka-standby na po ito na pinaghahanda.
Samantala, ilang bahagi ng Metro Manila ang binaha ngayong gabi dahil sa biglaang buhos ng ulan. Sa post ng isang netizen, wala pang 5 minuto ay binaha na agad ang Capitol Hills Drive sa Matandang Balara, Quezon City. Naranasan din ang pagtaas ng tubig sa ilan pang kalsada sa ibang bahagi ng QC, Makati, Caloocan at Maynila. Sa ulat ng MMDA, na-monitor ang hanggang tuhod na tubig sa ilang pangunahing kalsada pero karamihan ay humupa na sa mga oras na ito. Alas 7:30 nang mag-issue ng thunderstorm advisory ang Pag-asa ukol sa inaasahang katamtaman hanggang mabigat na pag-uulan sa ilang bahagi ng Metro at Mega Manila na karaniwang nagtatagal ng hanggang 2 oras. Binabantayan ng DNR Region 12 at lokal na pamahalaan ng isang pambihirang puting unggoy na nakita sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Kumalat online ang mga larawan at video ng unggoy na pinaniniwalaang Philippine long-tailed macaque na may pigmentation anomaly. Unan itong inakalang albino, pero sa field validation ng Environment Department na pag-alamang mayroong mga brown hanggang dark brown na mata ang macaque. Dahil dito posibleng leucism o iba pang pigmentation condition ang taglay ng hayop. Gayunpaman, kailangan pa ng scientific verification ng wildlife experts. Babala naman ng ahensya, ang biglaang atensyon sa social media ay maaaring maglagay sa hayop sa peligro, maging sa illegal hunting, poaching, collection at wildlife trafficking. Kaya pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng lugar kung saan madalas makita ang unggoy at naghahanda na rin ang barangay LGU ng ordinansa para maprotektahan ang puting unggoy at ang tirahan nito. Paalala pa po, bawal ang panghuhuli, pag-aalaga, pagbibiyahe, pagbebenta at maging pag-abala sa wildlife, lalo na kung walang permit. Susunod, VP Sara Duterte dumalaw kay Senator Rodante Marcoleta na nasa PNP General Hospital. Senador, hindi pa pinapayuhan ng doktor na dumalo sa trial. At sa palakasan, Wimbledon campaign ni Alex Ayala nagwakas sa ika-4 na round. Pero mga Pinoy proud sa narating ng Pinay tennis sensation. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Natangay ng grupo ng Kawatan nitong Lunes ang tinatayang 26 million pesos na halaga ng alahas at cash mula sa isang jewelry shop sa Barangay San Gabriel, General Mariano Alvarez, Cavite. Kita sa CCTV ang isang lalaking nakaputi na nagpanggap munang customer at nagmanman sa loob ng shop. Maya-maya, sinenyasan niya ang mga kasama na sunod-sunod na pumasok. Naglabas ng baril ang lalaki at itinutok sa staff habang nilimas ng kanyang mga kasama ang mga gintong alahas gamit ang plastic at bag. Natangay ang assorted na gold jewelry na nagkakahalaga ng 25 million pesos at mayroon ding cash na 1 milyong piso. Binasag pa ng mga suspect ang nakalock na pintuan ng tatakas na. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para makilala at maaresto ang mga suspect. Sa palagay po namin talagang inaral nila dahil alam po nila kung anong oras po kami nagbubukas. At the same time, kung anong oras po walang masyadong tao. Kaya ang tingin ho namin, mga matagal na ho rin silang nagmamanman sa mga store. Yung owner din namin, hirap makabangon kapag ganyang kalaking amount yung nawala dahil ilang taon na naman nilang kikitain yan. Last lilimasin lang ho ng dalawang minuto. Kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga bumisita kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital ngayong Martes matapos maaresto ang mambabatas sa kasong pandarambong. Ayon sa mga doktor, patuloy pa rin ang pagmumonitor sa blood pressure ni Marcoleta at hindi pa siya pinapayuhang dumalo sa pagdinig sa kanyang kaso. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas.
patuloy na inoobserbahan ng kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital matapos sumakit ang kanyang dibdib kasunod ng pag-aresto sa kasong plunder. Hinihintay pa ang mga resulta ng mga pagsusuri sa kanyang puso, kabilang ang electrocardiogram at 2D echo. Considering po yung age niya and the comorbidities po niya, known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta, so kailangan po nating i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon. Sumailalim din ang senador sa cervical spine test. Dito namamalagi sa PNP-GH si Senador Marcoleta dahil sa patuloy na iniindang pananakit ng dibdib at batok at ayon sa attending physician, naglalaro sa 130 hanggang 140/80 hanggang 90 ang blood pressure nito. Sa ngayon, batay sa assessment ng hepe ng internal medicine ng PNP Hospital, wala pang pisikal na kakayahan ng senador na dumalo sa pagdinig sa kanyang kaso. Pwede po nating masabing stable, pero according po dun, considering po yung age niya at saka po yung mga symptoms po niya ngayon and kahapon previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring pa po yung patient po ngayon kasi hindi po natin alam kung yung hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa ngayon. Kayo po ay na-arrest namin. Nahuli naman itong Lunes ng gabi sa Quezon City ang huling personalidad na subject ng warrant of arrest, ang negosyanteng si Aristotel Biray na nagpalipas din ng gabi sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Nahuli si Mr. Biray noong July 6. He complained of yung elevated blood pressure, so he was brought last night, July 6, dito sa health service po ng Philippine National Police, but he was cleared. Kaya siya po i-commit na later today. Si Biray ay isa umano sa campaign donors ni Marcoleta. Samantala, kinumpirma din ng pamunuan ng PNP Hospital na may mga kaanak at taga-suporta na bumisita kay Marcoleta at isa rito ay si Vice President Sara Duterte. Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte and then mga 8:30 po lumabas po, umalis na po siya. Sa ngayon, bantay sarado pa rin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang ospital kung saan namamalagi si Marcoleta. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinira ng mga otoridad ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana sa Loreto, Agusan del Sur. Sa joint operation ng AFP, PNP at PDEA noong July 4, na-diskubri ang tinatayang 12,000 square meters na marijuana plantation. Mahigit 23,000 na mga halaman ng marijuana ang natagpuan at agad na sinunog ng mga operatiba. Samantala, arestado ang isang hinihinalang high-value drug personality sa buy-bust operation sa Barangay 3, Bacolod City noong linggo. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 2 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 14 na milyong piso. Patuloy ang investigasyon ng PNP Negros Island Region para matukoy ang posibleng kasabwat at pinagmulan ng ilegal na droga. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa ibang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang madaliang request ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan para makadalo sa burol ng kanyang kapatid. Labis na ikinalulungkot naman ni Revilla ang pagkasawi ng kanyang kapatid na si Jojo Bautista. Nahaharap si Revilla sa kasong malversation at graft kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin siya habang dininidi ang kaso laban sa kanya. Nagwakas na ang makasaysayang Wimbledon campaign ni Alex Ayala. Tinalo si Ayala ni Italian star Jasmine Paolini sa ika-4 na round ng Wimbledon sa score na 6-4, 4-6, 6-3 sa London. Sinubukang lumaban ni Ayala matapos makuha ang ikalawang set at tumabla pero kumapit si Paolini sa deciding set para makausad sa quarterfinals. Kontra naman kay Marta Kostyuk ng Ukraine. Target sana ni Ayala na maging unang Pilipinong makapasok sa singles Grand Slam quarterfinal mula kay Felicismo Ampon noong 1953 French Open. Pero pinigil ito ni Paolini na siyang Wimbledon runner-up noong 2024 at 13th seed ng torneo ngayon.
Sa kabila ng pagkatalo, makasaysayan pa rin ang takbo ni Ayala sa Wimbledon. Una siyang gumawa ng kasaysayan matapos patumbahin ang defending champion na si Iga Swiatek sa third round, 7-6, 6-2. Ito ang kauna-unahang pagpasok ni Ayala sa ika-4 na round ng isang Grand Slam. Sa edad na 21, pinatunayan ni Ayala na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa pinakamalalaking entablado ng tennis. Congratulations at laban lang, Alex! Binalikan ni Bel Mariano ang 7 taong pagsasama nila ni Donnie Pangilinan bilang successful kapamilya love team na Don Bell. Sa isang mensahe, inilarawan ni Bel ang kanilang journey bilang isang whirlwind o makulay at matinding biyahe. Tinawag niya si Donnie na kanyang confidant at partner sa lahat ng aspeto. Una nang sinabi ng dalawa na ang pelikulang Tayo sa Wakas ang huli muna nilang proyekto bilang magkapareha. Pero diin ni Bel, hindi ito paalam kundi see you later lamang. Nagpasalamat din siya sa kanilang fans na Bobblies na tinawag niyang pamilya at tahanan ng Don Bell. Dagdag ng aktres, maaaring magpahinga muna ang tambalan pero mananatili ang pasasalamat, alaala at pagmamahal sa 7 taong pinagsaluhan nila. Sa aming pagbabalik sa showbiz, listahan ng mga nilulutong pelikula at bibidang stars para sa Metro Manila Film Festival 2026, inaabangan na. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. July pa lang pero marami na ang dapat abangan para sa taunang Metro Manila Film Festival sa Disyembre. Ang good news, sa 2026 edition, ipatutupad ang price ceiling sa mga tiket. Sa press conference ng Metro Manila Development Authority ngayong Martes, inanunsyo na hanggang 299 pesos lang ang pwedeng singilin ng mga sinehan sa kada tiket para mapanood ang mga MMFF entries. Bukod rito, inanunsyo na rin ang unang batch ng official entries na kalahok sa Film Fest. Kasama dyan ang Haunted Carnival ng Regal Films na pagbibidahan ni James Reid, Julia Barreto at Maricel Soriano. Pasok din ang pagbabalik ni Aga Mulak sa second Miracle in Cell No. 7 ng Viva Films. Habang magbabalik din si Dennis Trillo sa panibagong Zig Dulay project ng GMA Pictures na Amira. Surpresa namang nagpakita sa press con sina Vice Ganda at Vic Soto na una nang inanunsyo ang kanilang entry sa comedy collab na The Greatest Showdown. Nakitang tumatakbo ang isang binatilyo matapos umanong paluin ng kanyang magulang ng tsinelas. Pero patingin nga po ng tsinelas na ginamit. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa abogado at isang Associate Justice ng US Supreme Court na si Tom Clark. Ang sabi niya, ang hustisya ay hindi lang nararapat makatarungan, nararapat din itong maging sa anyo ng katarungan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.